Franco, birthday nga pala ni nanay sa linggo. Simula ni Samantha na pinaraktis na intro para kay Franco. Dinala niya ang ilang dokumento sa opisina nito. Hindi niya nagawang tumanggi sa tanong ng ina kung may boyfriend na raw ba siya. Noong nakaraang linggo kasi ay nagpunta ang matanda sa bahay niya. Hindi inaasahan. Nakita nito ang ebidensya ng presensya ng isang lalaki. Shaving cream, razor, damit. Madalas na matulog sa kanyang bahay si Franco. Naiwan ang mga gamit nito at naipon. May 3 buwan na silang masaya magkasama. Hindi pa sila nagkakaroon ng kahit na anong argumento. Magkasundo sila sa maraming bagay. Hanggang ngayon, para pa ring bago silang magrelasyon. Excited pa rin sila sa isa't isa. Ang kaibahan lang siguro ngayon, mas komportable na sila sa isa't isa pagdating sa pisikala. Franco would walk around naked in her room and would kiss her right after eating, and they both did not mind. Pero may mga bagay pa ring hindi gaano kadaling pag-usapan. Hindi mahirap mahulaan na gusto nitong maging pribado ang relasyon sa mga anak. Nagkikwento man ito kahit kailan ay hindi humingi ng payo o opinyon. Talaga? Ilang taon na si nanay? Nakangiting tanong ni Franco. Ano kaya magandang regalo? Nako, ang hirap hanapan ng regalo noon. Kahit anong ibigay mo, naiinis at ginastosan pa raw siya. Nung una nga, binilahan ko ng alahas. Saan daw niya isusuot? Nangatwiran akong gamitin kapag nag-anak sa kasal. Sumunod na birthday niya, dress ang binili ko. Saan daw niya gagamitin? Sabi ko eterno niya sa alahas kapag nag-anak siya sa kasal. Ang lakas ng tawa ni Samantha. Gumanda ang buhay na kanyang ina, hindi lang dahil sa kanya, kundi dahil na rin sa napangasawa. Simple lang ang buhay ng dalawa. Hindi halatang hindi naghihirap. Hindi sa itsura dahil kahit noon ay maganda ang kanyang ina. Siguro dahil na rin talagang simple ang dalawa. Kadalasan, ang owner type jeep ng asawa ng ina ang gamit ng dalawa. Kahit may kotse ang mga ito. Simple rin lang ang kotse ng mag-asawa. Isang Honda Civic. Anong iririgalo mo pagkatapos nun? Di duster. Binilhan ko ng magandang duster ang nanay. Nagreklamo pa rin. Magkano raw ang isa? Bakit daw nag-aksepa ako ng pera bumili ng ganong klaseng duster? Meron naman daw tig-200 lang. Humalakhak ang lalaki. Alam ko na ngayon kung kanino ka nagmana. Ha? Excuse me no? Pinandilata niya ito. Saka pinalungkot kunwari ang mukha. Hindi naman masyado. Siyempre, natuto ako mag-budget no. Hindi mo alam kasi na hindi mo naman kinakailangan mag-budget buong buhay mo. Sino nagsabi sa'yo? Ilang ulit akong grounded nun no. Pero ang grounded baon mo, regular na baon ko. Halika nga dito. Mabilis nitong inabot ang kanyang kamay. Saka siya hinigit palapit. Why are you so adorable ha? Am I? No doubt about it. Hindi nga. Am I adorable enough that you will come with me on nanay's birthday? Bakit hindi? Talaga? Di papakilala ka tong boyfriend ko? Walang problema. Hindi agad nakakibo sa Samantha dahil hindi niya iyon inaasahan. Ngumiti si Franco. Itinaas sa kanyang mukha. Hindi ko alam kung bakit naisip mong hindi ko gusto ipakilala mo ako sa iyong ina. Nabigla lang ako
Binigyan ba kita ng dahilan para maisip na ayoko ipakilala mo ako sa ibang tao? Na secret ang meron tayo? Hindi. It was a lie. Of course, he had. Well, to his children and parents. Oh, bakit? May problema ba tayo? Wala. Paano niya sasabihin ang mga naiisip nang hindi nito maisip na nagiging selfish, needy at clingy siya? Bakit kailangan iba-bandera sa harap na ibang tao? Ano ang gusto niya palabasin? Ano ang gusto niya mangyari? Ganun ba kahalaga sa kanya ang may bandera? Maybe she saw him as a reflection of herself, and that was the reason why she wanted to introduce him to everyone. It was vain. So very, utterly vain. Okay, good. Now, it's about time you kiss me again. But first, tell me what I can bring nanay. Napangiti si Samantha. Ano nga ba? Hindi ko rin alam, Franco eh. Kung ako nga, hindi ko na maisip ko anong ibibigay sa kanya. I will think of something. Kiss muna. Agad siyang sumunod. Naglapat ang kanilang mga labi. Noon bigla bumukas ang pinto at natigilan si Samantha nang makitang si Jody ang naroon. Agad siyang kumalas kay Franco. Okay. Walang pagkailang ang boss si Jody kahit tumaas ang kilay. I'm sorry but I thought I can come in. I will come back later. Jody, no, it's okay. Agaw ni Franco. Of course, you know Samantha naman, di ba? Of course, sabi ng babae. Maiwan ko muna kayong dalawa ha. Paalam ni Samantha. Tatalikod na siya na magsalita si Jody. No, it's okay. Nandito lang naman ako para ibigay ito kay Franco. Ipinatong ng babae ang 2 pirasong papel sa mesa para mga tiket. Franco, don't forget to come for the simple dinner right after ha. Of course, sagot ng lalaki. Okay, I'll see you two around there. Umalis na si Jody. Oh laba, you're still blushing. Ani ni Franco. Lumapit at itinaas sa mukha ni Samantha. It's okay, ano ka ba? Nakakahiya eh. Anong nakakahiya? Baka kung anong maisip niya sa akin. Ano ang maiisip niya tungkol sa'yo ha? That you have excellent taste when it comes to men? Nakangisi ang lalaki. Halatang nanunudyo. Natawa si Samantha. What are those? Itinuro niya ang tickets. Oh, just tickets to see the girls perform this Saturday. Mag-play kasi ng piano si Carrie and Felicity will play the violin. Pupunta ba ang mother mo? 2 nakapatong na tickets na mesa. Actually, the girls invited Laura. Laura na naman. So, si Laura ang kasama ni Franco para sa okasyong iyon. Pero gusto ko rin kong sumama. Ngumiti siya. Ngiting matamis. Umaasang maisama sa halip na si Laura. Wala naman sigurong masama sa hiling niya. Siguro panahon na rin para malaman ng mga bata na siya na ang bagong girlfriend ni Franco. Para na rin hindi na imbitahin ng 2 si Laura. Oh, halatang hindi inaasahan ng lalaki ang hiling niya. But Laura helped them both in choosing the piece they will do, so they want her to see them perform. Don't worry. I will try to get another ticket for you, okay? No. It's okay. May lakad din naman ako sa Sabado eh. Uuwi ako sa amin, hindi ba? Basta sa Linggo. Sana makarating ka sa amin ha. Of course. I wouldn't miss it for the world. Sa ngayon, ay sapat na iyon. Ayaw niyang masira ang magandang simula. Dahil lang nagbigay siya ng mali siya sa isang bagay na
Hindi niya dapat masamain. She was in love with man who loved his children. Wala siyang karapatang makaramdam ng gano'n. Mas pipiliin ba niya ang isang lalaking pabaya sa mga anak? Natural hindi. Isang araw, matatanggap din siguro ng mga bata tulad ng pagtanggap ng mga ito kay Laura. Sisiguruhin niya iyon. Ang daming tanong sa isip ni Samantha. Ano na kaya ang update sa naganap na recital? Maayos bang nakatugtog ang mga bata? Proud na proud ba ngayon ang pakiramdam ni Franco at masaya? Gusto niyang malaman. Kahit na anong balita tungkol dito, kahit na maliit na bagay na indikasyon na masaya ito, gusto niyang makibahagi kahit pa malaman lang niya. Ganun ang kanyang damdamin para sa lalaki. Masaya siya basta masaya ito. Lahat ng gusto nitong gawin, lahat ng ginagawa, lahat ng gagawin, gusto niyang malaman at hindi para magbantay, kundi para lang maging bahagi na kung ano pa ang nararanasan nito at nararamdaman. Ganun pala ang klase ng pagmamahal na nararamdaman niya para kay Franco. It was intense, filled with passion, but also gentle and understanding. Nagkataon lang na madalas humirit ang insecure na bahagi ng kanyang isip. Siguro, dala na rin iyon ng katotohanang magmula noon, hindi naging sila ni Franco. Ang daming dumaan dito at hindi naging sila noon. Ngayon lang. Ang tagal niya naghintay na siguro bumao na sa kanyang isip na hindi magiging sila, na hindi sila magka-level. Sa isang banda, totoo pa rin. Financially, social status-wise, malayong maging compatible sila. And yet, he told her he loved her. Iyon ang importante at iyon ang dapat niyang pagkaisipin. Hindi maganda sa isang tao kapag masyadong insecure. Nung hapon, hindi siya mapakali habang naggagayat ng luya para sa handa bukas. Ano ba't hindi ka na natapos diyan sa pagagayat? Masyado ka na ba naging sosyal ha, Samantha? At hirap ka na maggayat ng luyang pampapapaitan. Hirit ng kanyang ina. Nawala sa kanyang isip na naroon ito. Samantha ang tawag nito sa kanya kapag inis. Kahit Sam lang ang pangalan na tinatawag talaga nito. Hindi naman po. Ang lalim ng iniisip mo. Ang nobyo mo ba? Hindi naman po, Nay. Ay siya, ay ano? Wala po. Lumabi siya. Masama po bang mag-concentrate paminsan-minsan? Ko, batang ito. Concentrate. Ano naman yung bit-bit mong malaking kahon ha? Baka kung ano naman ang naisipan mong kasosyalang irregalo sa akin ha? Sabi ko naman sa'yo, hindi ako tumatanggap ng sosyal na regalo. Ang lakas ng tawa ni Samantha. Malaking kahon ang kanyang bitbit. Pero ang laman ay sari-saring items, lahat maliliit. Damit, sapatos, chocolates, cellphone, tablet. Ginawa na niya ng Facebook account ang ina. At bukas, tuturuan niya kung paano gumamit niyon. May mga kaibigan din itong nasa Facebook. Nahanap niya ang ilan sa mga iyon at na-add na. Kahit papaano, inaasahan niyang matutuwa ang matanda sa tablet. Matagalan nitong hinaing na kawalan ng kahundutan. Isa pa, para din iyon para matigil na ito sa pangungulit sa kanyang magkaanak. Nang malaman nitong tungkol sa boyfriend niya, imbis na tantanan ang mga request ng apo, lalo nagpursige. Palibhasa, wala nakakausap masyado, kundi ang asawa. Kaya siguro sa kanya na nasentro ang atensyon niya. Kung magkaka-Facebook ang ina, tiyak na magiging abala sa pakikipagkumustahan sa mga dating kaibigan at sana hindi na magmadali at mag-pressure na bigyan niya ng apo. Ginawan ko nga po pala kayo ng Facebook. Nakita ko doon si Ninang Baby. Ha? Siya nga.
Napukaw ang interest nito. Kumusta na si baby? Ano ang itsura? Ano nga bala yung Facebook na yan ha? Matagal na rin sinasabi sa akin nung tagapalengke si Aling Nida. Abay mas matanda pa nga sa akin pero walang ginawa kundi magdudot sa cellphone. Nauhuli na nga raw ako sa uso at wala akong Facebook. Ang akala ko naman tumatanda lang ay paurong yung isang yun. Iyon pala pati na si ninang baby mo ay Facebook din. Inisa-isa ni Samantha ang ilang mga kaibigan ng ina na nahanap niya sa Facebook. Tuwang-tuwa ang matanda at sinabing kailangan nga talaga niyang turuan. Salamat at nalimutan na ang mga tanong tungkol sa mood niya. Habang siya naman ay nag-iintay ng text message mula kay Franco. Kanina pa nagsimula ang recital. Dapat sa ngayon ay nasa restaurant na ang lalaki para sa dinner. Pero wala malang itong text na padala o picture sa online messaging app na gamit nila. Madalas kahit na nasa kanya-kanya silang bahay, nag-uusap sila roon. Nagpapadala ng mga pictures sa isa't isa. Ilang sexy photos na ba ang kanyang naipadala kay Franco? Marami na rin. Ganon din ito sa kanya. Pero mas marami ang palitan nila ng mga selfie. Araw-araw may selfie silang padala na parang mga teenagers. Tumatahimik lang ang palitan kapag magkasama sila. Aanhin nila ang sexy pictures kung mas interesante ang live. Bukas ipakilala mo ka mo sa akin ng nobyo mo ha. Hirit ulit ang matanda. Tapos sa siyang magayat ng luya at tumutulong na sa pagditimpla ng papaitan. Opo, sana matuwa kayo sa kanya. Abay sana gwapo. Napakunot-noo si Samantha. Hindi ko inakalang isa sa hinahanap niyo manugang gwapo na yan. Aba, tumingin ka nga sa salamin. Kung noong nagdadalaga ka, mukha kang pigsa. Ngayon kaya kitang ilaban sa mga artista anak. Ibig niyong sabihin minsan sa buhay niyo, nagsinungaling kayo sa akin at sinabi maganda ako kahit sa tingin pala ninyo mukha akong pigsa. Tudyo niya. Umismid ang ina. Abay natural. Iyan ang mga pagkakataong napipilitan ng isang ina na magsinungaling sa anak. Ang lakas ng tawanan nila at hindi pa nagtagal. Nakisali na sa kantsawa ng asawa nito. 11:00 na ng gabi. Nakaligpit na sila at nakapagluto ng ilang putahe para bukas ay spaghetti at pansit na lang ang iluluto. Tumuloy si Samantha sa kwarto matapos magpunas. Nahiga siya at tiningnan ko anong oras huling online si Franco. Last seen today at 5 p.m. Ayon sa app. Kanina pa niya tinitiis na magpadala ng message pero hindi na siya nakapagtimpi. Nag-message siya ng simpleng, "Hello, kumusta?" Makaraan ng 1 minuto, online na ito. Nag-retro ito ng boses at ipinadala sa kanya. "I'm driving home. It was fun. I know you are tired so rest. I will see you tomorrow." May kaba sa dibdib ni Samantha dahil sa background ng recording. Malinaw na maririnig ang boses ng mga bata. Pero naroon din ang isang babaeng boses. Kilala niya ang boses ni Laura at kasama pa rin ng mag-aama ang babae. Muli, inulit niya ang mantra tungkol sa insecurity. Don't be so insecure. It will show and ruin everything. Be confident. He wants you. He loves you. Ipinikitan niya ang mga mata at dala ng pagod ay nakatulog rin. Kinabukasan, maagang tumulong sa paghahanda sa Samantha kahit may ilang inupahan ng kanyang ina. "Naku, doon ka na sa kwarto mo at baka sabihin ng nobyo mong kapangit mo pala kapag pagod." Pagtataboy ng kanyang nanay. Ang lakas sa kanyang tawa. "Kagabi mukhang pigsa, ngayon naman kapangit." Hinalikan niya ang ina sa pisngi. "Happy birthday, Nay."
Apo sana ang pinakamaganda mong mairegalo sa akin. Ngumiti na lang siya at hindi na umimik. Siguro hindi matutupad ang gusto nito sa lalong madaling panahon. Ang sabi ni Franco, ayaw na nito ng anak. Para sa kanya, pwede naman maging anak na rin ang kanyang turing sa mga anak nito. Of course, she wanted her own. But if it was not meant to be, then it was fine. Yeah, it's really fine. Do you really want to not to even try? Iyon ang mga negatibong isip na iniisip ng oras na iyon. Masyado pang maaga para sa mga ganung bagay. Baka nga magbago ang isip ni Franco, bahala na. Nag-almusal sa Samantha kasama ang ina at amain. Nang matapos ay bumalik na silid. Tiningnan niya ang cellphone. Wala pa rin bagong message kay Franco sa app kahit na nag-online ito na nagdaang gabi habang tulog siya. Ayaw man ay parang may sariling isip ang kanyang mga kamay. Hinanap niya sa social networking site si Laura. Mabilis itong makita dahil nasa friend list ni Franco. Marami itong pinost na pictures at sa lahat ng iyon ay kasama nito sina Franco at ang mga bata. May isa rin ito mismo ang naglagay ng caption. Picture nito kasama ang mag-aama at lahat ng nag-make face sa camera. One big wacky family. Kailangan aminin ni Samantha na masakit makita iyon. Isinara niya ang page. Eksaktong nag-ring ang phone. Si Franco ang tumatawag. Good morning. How is my beautiful girl, ha? Tanong ng lalaki. Good morning, I'm fine. Ikaw? Great. Never been better. I'm driving to you. Darating ako ng lunch. Okay, good. Drive safe ha, and take care. Hindi niya sinadyang labigan ng boses. Pero iyon ang lumabas sa kanyang mga labi. Are you okay? May pag-aalala sa boses si Franco. I'm fine. Wala tayong problema ha? Nagbuntong hininga sa Samantha. Pagod lang ako. Kawawa naman ang girlfriend ko. You need some nice pampering. Get some rest for now, okay? I will see you later. Sige, bye. Nagpaalam na rin ang lalaki. Pinilit ni Samantha na magpahinga. Pero may mga oras na mas mahirap na magpahinga kahit pagod ang katawan kung magulo ang isip. Tumulong na lang siya sa paghahanda. Hindi pa nagtagal, abala na ang lahat. Hindi madalas maghanda ang kanyang ina. Kaya naman ngayong naghanda ito, talagang marami ang inibintahang dumalo. 60 years old na ito at masayang masaya dahil sa wakas daw ay makakakuha na ng senior citizen card na nangangahulugang magkakaroon ito ng discount sa mga bilihin. Talagang mas makunat pa sa tikoy ang matanda. O ano, nasaan ang boyfriend mo? Paparating na raw po. Ngumiti siya. Kahit may nakalutang na tanong sa kanyang sistema, ni hindi alam ni Samantha kung ang mga tanong, basta ang alam niya, hindi buo ang kanyang kaligayahan. Nako, dapat maganda ka. Maglagay ka nga ng kulerete. Nay, maglalagay ako. Pero hindi na kailangan. Wala ka namang kabilib-bilib sa kagandahan ng anak mo. Samantang ito Lumabas ito. Baka kasi makatakas pa. Ayan at nakasilo ka na. Dapat hindi na makawala. Natawa siya. Noon niya narinig ang boses ni Franco. Good afternoon, Nay. Oh, nandito pala ang boss mo. Tuloy Franco. Nay? Napangiwiting-ngiti si Samantha. Nay, siya ang boyfriend ko. Biglang napatingin sa kanya ang kanyang ina.